Nauwi sa kaguluhan ang isang masayang selebrasyon ng kaarawan matapos na magkaroon ng mainitang pagtatalo at pananaksak ang isang lalaking bisita lamang sa handaan. Ayon sa pulisya, nangyari ang insidente sa birthday party sa isang pribadong resort sa Barangay Purais, San Jose City noong October 22, 2024. Sa investigasyon ng pulisya, ang biktima ay isang 37 anyos na ama ng birthday celebrant, samantalang ang suspek ay isang 38 anyos na lalaki na bisita lamang umano sa nasabing selebrasyon at kapitbahay ng biktima. Ayon sa mga saksi ay nagkaroon ng pagtatalo sa grupo ng mga bisita at para hindi na daw lumala ang sitwasyon ay pumagitna at umawat lamang umano ang biktima sa mga nagkakagulo para hindi na lumala ang sitwasyon. Ngunit sa galit daw ng suspek ay inatake nito ang biktima ng matalim na bagay at pinagsasaksak sa tiyan at iba pang bahagi ng katawan. Matapos ang pananaksak ay binugbog naman ang iba pang mga dumalo ang suspek na nawala ng malay matapos hampasin ng matigas na bagay. Kapwa isinugod sa ospital ang biktima at ang suspek para magamot at kasalukuyang nakakonfine sa isang ospital sa San Jose City. Magsasampa ng kasong frustrated homicide laban sa suspek ang mga elemento ng San Jose City Police Station. May kabuang 22 local government units o LGUs sa Nueva Ecija ang tumanggap ng 2024 Pinakamaringal na Pamilihang Bayan Award mula sa Department of Trade and Industry o DTI sa pagdiriwang ng Consumer Welfare Month sa SM City, Cabanatuan. Binigyang diin ni DTI Provincial Director Richard Simangan na kinikilala ng parangal ang pagiging mapagkompetensya ng mga pampublikong pamilihan ng mga LGU at ang kanilang pangako na suportahan ang mga programa sa proteksyon ng consumer ng ahensya. Ang 2024 Pinakamaringal na Pamilihang Bayan Award winners ay niraranggo tulad ng sumusunod. Karanglan, San Jose City at Rizal ay tumabla sa unang pwesto na sinundan ng Bungabon sa pangalawa. Ang ikatlong pwesto ay ginawaran ng Science City of Muñoz, Cabanatuan City at Cuyapo. Nagsalo ang Gimba at Quezon sa ika-4 na pwesto, kasunod ang Lupao at Nampicuan sa ika-5. Inangkin ng Santa Rosa at Saragosa ang ika-6 na pwesto, kasama ang Aliaga sa ika-7, Cabiao sa ika-8 at Talugtog sa ika-9. Sa huli, nagtabla ang Pantabangan, General Tino at San Leonardo sa ika-10 pwesto. Dagdag pa rito, ang mga LGU ng Gabaldon, Talavera at San Antonio ay inilagay sa Hall of Fame para sa kanilang pare-parehong kausayan sa pamamahala ng pampublikong pamilihan. Ayon sa DTI, ang mga LGU ay nasuri batay sa ilang mga parameter upang maging kwalipikado para sa parangal. Kabilang dito ang pagsunod sa mga batas sa negosyo, ang pagtatatag ng Consumer Welfare Desk at isang updated na Price Watch Board. Sinuri din ang mga LGU sa kanilang regular na pagsusumiti ng mga ulat sa pagsubaybay sa presyo, pagpapanatili ng timbangan ng bayan at maayos na pagbabahagi ng mga lugar ng pamilihan. Bukod pa rito, ang mga pamilihan ay nare-rate batay sa pagkakaroon ng mga supply ng tubig, palikuran at mga pasilidad sa paghuhugas ng kamay. Mas nasuri ang mga ito sa kanilang aktibong membership sa Nueva Ecija League of Market Administrators, ang pagkakaroon ng isang consumer organization at ang pagpapatupad ng public market digitalization. Sinabi ni Simangan na ang mga LGU sa Nueva Ecija ay makabuluhang pinahusay ang kanilang pagiging makapagkompetensya sa mga pampublikong pamilihan dahil sa mahigit isang dekada ng pagpapatupad ng programang Pinakamaringal na Pamilihang Bayan. Dahil dito, hinihikayat niya ang mga LGU na ipagpatuloy ang kanilang pagsisikap na matiyak ang patuloy na proteksyon ng mga mamimili.
Iniulat ng Department of Public Works and Highways o DPWH Nueva Ecija 2nd OIC District Engineer Robert J. Panaligan na ang kanilang manpower at equipment ay inihanda simula pa noong October 21, 2024 upang paghandaan ang potensyal na epekto ng Tropical Storm Christine. Ipinahayag ni Panaligan na ang kanilang quick response team ay nakaistasyon sa kabaan ng Nueva Ecija Aurora Road sa Bungabon, partikular sa malapit sa Baong Spillway sa Barangay Labi, isang lugar na madaling bumaha dahil sa potensyal na pag-aapaw sa panahon ng malakas na pag-ulan na maaaring maging sanhi ng mataas na tubig, baha sa kalsada na hadlang sa paglalakbay. Binanggit din niya na ang mga karagdagang quick response asset mula sa Nueva Ecija Area Equipment Section ay nakadeploy malapit sa Dupinga River sa kabaan ng Junction Tablang-Gabaldon Road sa bayan ng Gabaldon. Idinagdag ni Panaligan na ang isang skeletal team ay nananatiling naka-standby sa opisina ng distrito sa Cabanatuan City upang mapanatili ang mga mahalagang operasyon bilang pagsunod sa direktiba na ang mga ahensyang sangkot sa paghahanda sa kalamidad at mahalagang serbisyo ay dapat magpatuloy sa operasyon sa kabila ng pagsususpindi ng trabaho sa Luzon noong October 23, 2024. Binigyan din ni Panaligan na nananatiling handa ang kanilang distrito na tumugon sa anumang emergency o tulong na kailangan sa panahon ng bagyo, habang ang DPWH Nueva Ecija 2nd District ay magpapatuloy sa pagsubaybay sa kondisyon ng panahon at pakipag-ugnayan sa mga lokal na otoridad upang matiyak ang kaligtasan ng publiko sa buong pagdaan ng Tropical Storm Christine. Ang District Maintenance Engineer na si Ramel Ramos ay inutusan ni Panaligan na pangasiwaan ang mga pagsusumikap sa pagsubaybay. Tinitiyak na ang koponan ay mahusay na koordinasyon at handa na tumugon kaagad at epektibo sa anumang mga umuusbong na sitwasyon sa panahon ng bagyo.